Siniguro ng Pangulo sa mga sundalo sa kanyang pagbisita sa Davao de Oro, na lahat ng mga kailangang mga kagamitan ng buong sandatahang lakas, upang epektibong kanilang magampanan ang kanilang mga sinumpaang tungkulin, ang ipagtanggol ang bansa, ay kasalukuyan umanong minamadali ngayon ng Department of National Defense, upang agad na mabili at dumating, upang magamit agad ng hukbong sandatahan, sa pagharap sa mga bantang dala ng ating kapitbahay na bansa. Ang pagbili ng mga kailangang kagamitan, ay may mga sinusunod na mga agreement sa pagitan ng bumibili at ng nagbebenta. Bagamat ito ay nagpapatagal sa proseso, ngunit talagang kailangan ang mga agreement patungkol sa mga kagamitan, upang masigurong lubos na mapakinabangan ang mga ito. Ipinahayag naman ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, na maging limitado na ang mga ilalabas nilang mga impormasyon tungkol sa mga modernization, at pinagbawalan ang mga opisyal na magsalita tungkol sa mga kagamitan, at tanging ang Department of National Defense lamang ang may awtoridad na maglabas ng mga opisyal na mga impormasyon at pahayag. Dagdag pa ng Department of National Defense, maglabas lamang sila ng mga impormasyon tungkol sa kagamitan kapag ito ay kanila nang natanggap, o na-turnover na sa kanila. Ito ay sa gitna ng pagkadismaya sa inaasahan ng nakararami, na mga nagsubaybay sa pagbili ng multi-role fighters, na umaasang magkaroon ng malaking balita noong nakaraang araw, kung saan nagpulong na nga ang Department of National Defense at ang Defense Minister ng Sweden, ngunit walang inilabas na particular na update sa JAS-39 Gripen acquisition. Ang pagbisita at pakipagkita ng Defense Minister ng Sweden sa ating Secretary of National Defense, upang maisapinal ang mga opisyal na importanteng kasunduan ng dalawang bansa, ay pinakauna sa kasaysayan, na nagpapahiwatig na may mahalagang pinag-usapan ating bansa sa bansang Sweden. Bagamat gusto ng lahat na malaman ang mga latest update sa mga kagamitang nasa listahan ng procurement list ng AFP, ngunit tila mas lalong maging mahigpit pa ngayon ang ating Department of National Defense sa paglabas ng mga impormasyon patungkol dito, ngayong hihigpitan pa ng ating DND ang buong bansa, ang mga impormasyong nasa loob ng mga military camp, command center, opisina ng DND, at iba pang mga ahensya na may kinalaman sa ating seguridad, ngayong mag-uumpisa na ang Intelligence Sharing Pact sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Isasapinal na ng dalawang bansa, ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. Ito ay isang heightened security protocol sa mga sensitibong mga impormasyon, na ang pakay ay siguruhing hindi maglilik, ang mga classified information at critical infrastructure, upang masigurong lahat ng military assets ng dalawang bansa, ay protektado sa lahat ng klase ng banta. Kasama sa agreement na ito, ang pagbili ng mga advanced surveillance systems para sa lahat ng military infrastructures, mula sa pinakamalaking military camp, hanggang sa pinakamaliit na opisina, misensinang training sa mga personnels na may kaugnayan sa security ng mga secured military infrastructures and offices, at ang mas mahigpit na paglabas-pasok sa mga sensitive areas. Kaya naman, di na nakapagtataka, kung bakit limitado na lang ngayon ang mga balita sa mga procured defense materials, dahil bahagi na ito sa mga classified informations. Patungkol naman sa AFP modernization, ay bagamat malinaw na binanggit ng Pangulo ng Pilipinas, na wala tayong balak na makipagdigmaan sa kaninumang bansa, at ang lahat ng mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ngayon, ay purong pagdepensa lamang. Nangangako at sinisiguro ng Pangulo ang pagkaroon ng mga modernong kagamitan ng ating kasundaluhan, mapa Navy man, Army, o Air Force, at mga kailangang training at mga resources, upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagdepensa mula sa external threats, dahil ayon umano sa kasabihan, if you want peace, prepare for war. Ayon sa Pangulo, bagamat subok na ang kakayahan ng hukbong sandatahan laban sa mga insurgency at mga komunista at terorista, kung saan matagumpay nga nilang na-neutralize at napababa ang puwersa at kakayahan ng mga ito, at tanaw na umano ang liwanag na malapit nang matapos at matudukan ang problemang ito ng ating bansa, ngunit may bagong banta na naman silang haharapin, at ito ay iba sa nakasanayan na nilang mga kalaban. Kailangan umano ng hukbong sandatahan ng bagong estratehiya, at mga bagong kagamitan.
At ito umano ang magagawa ng gobyerno, kasama ang kanilang mga commanders, para matulungan silang mga humaharap sa mga banta, ang bigyan sila ng tamang mga kagamitan at kasanayan, upang epektibong maitaboy, ang sino mang sumubok sa katatagan ng ating pagiging bansa. Ibinunyag ng Pangulo, na inaprobahan nila ang bagong Proactive Defense Strategy ng bansa, ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept, na bagamat mas malaking pera ang kailangan upang ma-implement ito, kaysa dating strategy na nakafocus sa reactive defense, ngunit nakasalalay umano ang kinabukasan ng ating bansa sa mga teritoryong ito, kaya walang katumbas na halaga ang teritoryong ating ipamana sa mga darating pang mga henerasyon. Asahan umano ng militar, ang full support mula sa kanya, sa pagdala ng kanilang kakayahan sa mataas na antas, at maghintay lang ng kunting panahon, dahil ang lahat ay nakalatag na. Gagawin umano niya ang lahat para may kakayahan ng hukbong sandatahan, upang maipakita nating meron tayong kakayahang harapin sila. Ngunit inulit ng Pangulo, ang lahat ng ito ay pangdepensa lamang, dahil di kailanman papasok sa isang digmaan ang bansa, kundi magre-react lamang base sa kung ano ang hinaharap na banta, dahil yan ang obligasyon ng bawat bansa, ang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa sinumang sumusubok sa kanyang kasarinlan. Kasama sa bagong stratehiya ng bansa ngayon, ang pag-internationalize ng isyu sa West Philippine Sea. Kaya kung noon ay iniiwasan ng bansa na makaladkad ang Amerika sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng sa loob lamang ng 12 nautical miles ang mga ginagawang joint operation kasama ang mga Navy at Coast Guard ng Amerika at Japan, ngunit ngayon, dahil mas lalong naging agresibo itong China laban sa atin, ay pinahihintulitan na ng Pilipinas na isagawa ito sa dulo ng ating Exclusive Economic Zone, o 200 nautical miles mula sa ating baybayin. Mismong ang Pilipinas na ang kumakausap sa US Coast Guard at Japan Coast Guard, nasamahan sila sa pagpapatrolya hanggang sa 200 nautical miles sa ating mga teritoryo, isang palatandaan na humihingi na ng alalay ang Pilipinas sa dalawa nating kalyadong ito. Ayon sa balita, ay agad na nagbigay ng positibong sagot ang US Coast Guard at Japanese Coast Guard, kaya asahan na nating maaring bobombahin na rin ng China ng water cannon ang mga Coast Guard na ito, isang pangyayaring di natin alam kung hanggang saan haantong ang sitwasyon. Ang Philippine Coast Guard ay magdalawang buwan nang binabantayan at nagmatigasan sa Sabina Shoal. At ang mga Marines ng BRP Sierra Madre ay pinutol at pinagbabaklas ang mga fishing net ng mga Chinese fishermen na nilalatag sa loob ng ayungin, pati ang mga warships ng China na nagsagawa ng innocent passage sa Basilan Strait, na naayon naman sa international law, ay agad na pinadalhan ng fast attack craft ng Pilipinas upang manmanen at challenge kung ano ang pakay nito, saan ito papunta, at saan ito nanggaling. Bagamat ito ay mga defensive in nature, ngunit ito'y senyales na rin na nagbabago na ang ating gobyerno, mula sa pagiging reactive papunta sa pagiging proactive. Mga pagbabagong nakakatakot isipin, kung hanggang saan ang kayang gawin ng China laban sa atin.